Masayang araw, mga ka-PL. Abay, patindi ng patindi ang mga revelasyon ni Madam Cathy Binag. Nagulantang ako sa isa sa mga sinabi niya, mga ka-PL, na maging ang mga anak di umano ni Da Junior mga polvoron user. Etong si Da Junior at etong kanyang may bahay, mga ka-PL, hindi na ho bago sa pandinig natin. Kung sabihin man ulit, paulit-ulit mang sabihin ni Maharlika, ni Madam Cathy Binag, mga ka-PL, na sila gumakain ng polvoron. Pero ang bago ho sa pandinig natin ngayon, dahil di umano sa kaibigan ng anak ni Cathy Binag ang anak ni Da Junior, mga ka-PL, kaya nalaman ni Madam Cathy na ang mga anak di umano ni Da Junior ay kumakain ng polvoron. Siguro sinabi po ng anak ni Madam Cathy kung ano ang mga nakikita niya. O di ho ba? Alam nyo, mga kababayan, matagal ko na pong pinaghihinalaan. Etong isa lang naman, yung dalawa hindi. Pero yun na nga, nagulantang nga ako sa sinabi ni Madam Cathy. Dalawa pala di umano sa mga anak ni Da Junior. Ganon. Pero etong tiyahin, mga ka-PL, na senadora, tikong bibig. Wala tayong marinig. Tila parang kinukonsinti pa yata ng tiyahin. Hindi kaya maging ang tiyahin, mga ka-PL, ganon din. Kaya pala nasabi niya sa isang interview na hindi ko ilalaglag si Ading. Dahil baka ilaglag din ako ni Ading. Eto, ang video ni Madam Cathy, mga ka-PL, panoorin po natin. Eto, simulan ko na. At kayo na lamang po ang humusga. Okay? Eto na. Nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulpo. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalo ka niya ng polvoron, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo, kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So that's part, my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I... Yun na nga, mga kababayan. O di ba? Buong pamilya di umano. Kung Dracula si tatay, Dracula si nanay, Dracula rin siguro si tiyahin. Kaya, maging ang mga pamangkin ni tiyahin, yung mga Dracula din. Ano ho, sa palagay ninyo, mga kababayan, di ba gay nakakapangilabot ho ito na balita. First time po akong makarinig ng ganiring balita, mga ka-PL, na ang isang buong sambayanan o sambahayan bayan, pamilya, ayan, parehas po ang trip. Isa po ang hilig, okay lang sana kung mag-inom ng alak, mag-inuman si tatay, si nanay, kasama na yung mga anak, kasi parang chill-chill lang baga. Banding lang yung ganon. Pero yung meron na kayo pinagsasaluhan na pulbos, mga kababayan, na buti sana yung pulbos na yan, nakakagaling ng karamdaman,
Hindi ho. Nakakasira po ng katawan yan eh. O diba? Ayon na rin nga sa mga binitawang salita ni Madam Cathy, di umano, yung mga kakilala niya, yung mga nakikita niya, mga kumakain ng pulburon, nagdugo-dugo na daw lumalabas sa ilong, mga kababayan, dahil kakasinghot ng pulburon. Nakakasira pala ng ilong yan. Paano na lang kung kaparehas kung meron pong dati ng sinus, may sakit po na sinusitis, tapos sisinghot ka pang ganun, lalo masira siguro yung ilong mo, ano? Pero sila, mga kababayan, nagdugo-dugo na, tapos alam nilang masama sa kalusugan, pero pinakakain po nila sa mga anak nila. Hindi ho mabuti yan. Nakakapangilabot ho yan, mga kababayan. Ako, ama man ako, pero ilang beses kong sinabi sa mga anak ko, wag na wag kayo sa mga bagay na yan. Pag nalaman ko, biyak talaga yung nguso ninyo sa akin. Mga mag-inom-inom, natural man siguro sa taong umiinom man siguro. Minsan-minsan lang, lalo na't merong birthdayhan. Ayan, okay yan, pero yung madalas na, hindi na rin maaari yan. Pero, balik tayo dito kay Super Ate, mga kababayan, na tikom bibig lang. Ate, Super Ate, kung talagang may mabuti kang kalooban, wag na lang sa taong bayan. Total, hindi mo naman kayang ilaglag yung kapatid mo eh. Para na lang sa mga pamangkin mo. Kung totoo man ang mga sinasabi ni Madam Cathy Binag, at kung alam mo itong mga sinasabi ni Madam Cathy Binag, kayo na ho sana gumawa ng paraan para matigil yan. Isiwalat mo ang katotohanan. Wag ho kayong manahimik, Super Ate. Isa ho kayo sa makakatulong dito kay Cathy Binag, kay Maharlika, kay Tatay Digong na nauna nang nagpahayag na di umano yung kapatid mo kumakain ng pulburon. Pag ikaw nagsalita, Super Ate, matindi ka pa kay Tatay Digong, matindi ka pa kay Cathy Binag. Kung pinaniniwalaan ngayon ng taong bayan ang sinasabi ni Tatay Digong, at kung sino-sino pang mga politiko ang nagsabi na sila ay pulburon administration, pag ikaw nagsalita, siguradong sasaluduhan ka ng ating mga kababayan at mas papaniwalaan ang mga sinasabi mo. Dahil kapatid ka eh. Magkasama kayo mula ng inyong kabataan eh. Di ba? Hanggang sa nagbinata na kayo, hanggang sa nagkaasawa, nagkapamilya na kayo, siguradong may isang araw na nasilip mo yung ading mo na kumakain ng pulburon. Imposibleng hindi mo nalalaman na yung mga kapatid, na yung kapatid mo na yan at anak ng iyong kapatid sa ngayon, di umano kumakain na ng pulburon. Pakichucho mo naman. Kung hindi mo kayang sabihin, mismong ikaw, maghanap po kayo ng isang taong maaaring gawin po ninyong instrumento para siya na lang ang magsiwalat ng mga totoong nangyayari o ginagawa ng iyong kapatid, maging kayon ay nadadamay na ang iyong mga pamangkin. Oo, alam naman namin yan. Mahihirapan ka talagang banggain ang kapatid mo. Unang-una, kadugo mo yan eh. Diba? Kahit na pagbalik-balik ka rin man ang mundo, kapatid at kapatid mo pa rin yan.
Masasaktan ka pagka merong mananakit sa kapatid mo. Pero isipin niyo po sana, Manang Amy, na kung gagawin mo man ang magsalita tungkol sa pagiging polvoronyoser ng kapatid mo, malaking tulong po ito para sa pagkatao niya. Mababago niya ang sarili niya at higit sa lahat, mahuhugasan mo ang pangalan mo, Amy. Pero ewan lang ang pagiging Marcos. Kasi nadamay ka na ngayon sa baho ng kapatid mo. Kaya nga, ikaw na mismo ang maglinis ng pangalan nyo. Huwag mo nang iasa dyan sa kapatid mo dahil balingag na ang utak niyan. Dahil kakapulburon niya, nasira na ang utak niyan. O diba, mga ka-PL, tama, dapat magsalita na ang butihing senadora. Ayan. Marami na nagsasalita eh. Dapat sumigunda na ho kayo, Manang Amy, para everybody happy. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.